Napakasarap magpuri sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, God inhabits the praises of His people. Hallelujah. Pwede bang batiin natin ang ating mga katabi ng isang napakagandang umaga at mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid? Amen. Praise you, Lord. Sabi nga niya na ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago araw-araw. Amen. They are new every morning. Sabi ganon. Sa umagang ito, mga kapatid, sabik na ba kayong makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang mga anak ng Diyos ay uhaw sa kanyang salita. Ang topic po na ating pong pagninilay-nilayan sa umagang ito ay ang pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord. Hallelujah! Sino ba dito ang may takot sa Panginoon? Amen. Mga anak ng Diyos talagang may takot. Hallelujah! Basahin po natin ang Kawikaan chapter 1 verse 7. Kawikaan chapter 1 verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang, aral at mga saway. Amen ba? Ang pagkatakot kay Yahweh. Isa sa pinakamahalagang mensahe sa Biblia na madalas po nating marinig. Di ba naririnig natin madalas, huwag kayong matakot. Ganon. Pero sa umagang ito, ang topic natin kailangan matakot. Sabi po dito, ginamit ito ng may 50 beses sa Biblia. Na makikita po natin sa Gawa 27:24, Lucas chapter 2 verse 10, Lucas chapter 12 verse 32, Apokalipsis chapter 1 verse 17, ganon. Ginamit ng 50 beses ang huwag kayong matakot. Iba-iba ang pagkakapahayag nito, katulad na lamang ng sinabi ni Jesus sa John 6:20. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Diba? Sinabi niya yan doon sa mga alagad, huwag kayong matakot. Ngunit ang araling ito na ating tatalakayin ay tungkol sa isang uri ng pagkatakot. Pagkatakot sa Diyos na dapat ay mayroon tayo. Sa kabila, huwag matakot. Pero itong tatalakayin natin ngayon, ibang klaseng takot ang gustong mangyari ni Lord. Yung tayo may takot sa Kanya. Amen ba? Sa Job chapter 28 verse 28, at sa tao'y sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At sa Awit chapter 19 verse 9, ang takot sa Panginoon ay malinis at mananatili magpakailanman. Kita nyo? Mananatili pala magpakailanman. Amen. Dadako po tayo sa Roman number 1. Ano ba ang ibig sabihin ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Sa Kawikaan chapter 14 verse 26, ang sabi po, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Verse 27, ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang mayroon nito'y malayo sa kamatayan. Number 1, ang pagkatakot kay Yahweh ay nangangahulugan ng number 1, isang pagtitiwalang may paggalang at may kasamang puot sa masama. Yun, may paggalang at may kasamang puot. Ibig sabihin, tatalikuran natin yung masama. Yun pala ang pagkatakot sa Panginoon. Number 2, ito ay ang pagiging matapat natin sa ating tungkulin sa Kanya. Yun, tapat tayo naglilingkod. Deuteronomy chapter 6 verse 13. Ito ay isang bagay na dapat ituro sa mga tao, pati na sa mga bata, upang matutong matakot sa Panginoon ang bawat saling lahi. Kailangan ituro sa bata. Deuteronomy chapter 4 verse 10. Dahil kung walang pagkatakot ang tao, anong mangyayari? Diba, yun na nga, patayan doon, patayan dito, walang pakialam. Diba mga kapatid? Kaya kailangan may takot at ituturo sa saling lahi. Ibig sabihin sa mga generation pang darating. Amen ba? Number 4, ito ay isang bagay na hinihingi niya sa atin. At ito ay isa sa mga layunin ng Diyos ng paglikha. Hinihingi talaga. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 13,
Kanya ay maglingkod. Ito yung layunin eh. Yung matakot tayo sa Kanya. Yung sambahin natin siya. At maglingkod tayo sa Kanya. Isa yan sa mga layunin ng Panginoon. Bakit tayo naririto sa mundong ibabaw? Mga Ngaral chapter 12 verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan, may katungkulan ang tao. Hindi lang pala ang katungkulan natin ang maghanap buhay para kainin natin, para meron tayong makain, kundi tayo pala ay maglilingkod sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kasama ang paggalang. Para ba yung pagkatakot natin sa magulang natin? Di ba sa magulang natin may paggalang tayo? Di ba? Takot tayong gumawa ng masama dahil iginagalang natin ang ating magulang. Sa ang ibig sabihin doon, sabi niyan, holy fear. May banal na pagkatakot. Amen. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Nandiyan po sa Roma number 1. Roma number 2, ang pagkatakot sa Diyos ay iniuutos. Iniuutos. Deuteronomy 13:4, magkaroon kayo ng takot sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatiling kayong tapat sa Kanya. Lahat ng tao kailangan matakot sa Kanya. Walang exempted, kahit sino ka pa man. Kailangan lahat ng tao may takot sa Diyos. At sundin natin ang Kanyang mga utos. Diba may dalawa siyang utos na ibinigay? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ibinigay sa bagong tipan, napapaloob ng 10 utos sa lumang tipan. Kaya mahalaga yung dalawang utos na ito, sakop na doon ang 10 utos sa lumang tipan. Habang ang tao ay nabubuhay sa mundong ito, gusto ng Diyos na siya ay ating sambahin, siya ay ating purihin, at siya ay ating paglingkuran. Tulad ng ginawa natin kanina, tayo nagpuri, tayo sumamba. Amen ba mga kapatid? Sabi ng Panginoon, kung tunay nga ako'y inyong mahal, ay susundin ninyo ang aking kalooban. If you love me, do my commandments. Yung pala ang patunay na ang Diyos ay ating iniibig kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ngayon, kung sinusuway natin ang Diyos, lumalabas tayong rebelde sa Diyos, tayo lapastangan sa Diyos, at hindi gusto ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Tama po ba ako mga kapatid? Amen. Walang nag-i-amen ah. Amen. Hallelujah. Mukhang hiniginaw tayo ah. Praise the Lord. 1 Pedro chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ibig sabihin ng emperador, hari o mga pangulo. Talagang iniuutos. Iniuutos sa mga tao. Awit chapter 22 verse 23, kayong mga natatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya, lumuwalhati sa Kanya, magsitayong may takot sa Kanya. Kita nyo? Magsitayong may takot sa Kanya. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ang pagkatakot sa Diyos ay nagtuturo na tayo ay magkaroon ng isang maingat at malinis na pamumuhay. Magsipaglinis kayo sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, kung kaya ang lahat ng Kanyang anak o lahat ng mga tao ay kailangan lumagad ng may kabanalan. Amen ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos, ito yung pinakamalakas na puwersang nag-uudyok sa atin na makapamuhay ng may kabanalan at may kaayusan. Amen ba mga kapatid? Kasi kung wala tayong takot, ano nangyayari? Bara-bara. Diba? Bara-bara. Wala nang kinatatakutan. Hallelujah! Sa buhay ni Cornelio, sa Gawa chapter 10 verse 2, siya ay isang taong may takot sa Diyos. Mapanalanginin, lahat na ata ng katangian nandiyan sa kanya. Kung kaya iyan ang dahilan, kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang salita kay Cornelio. Dahil mahal niya si Cornelio, dahil ito'y may takot sa Diyos. Amen ba? Kung kaya dumating ang kaligtasan ni Cornelio, noong ipinadala ang salita ng Diyos sa kanilang buong sambahayan. Naligtas ang buong sambahayan ni Cornelio. Hallelujah! Awit chapter 2 verse 11,
Ang Diyos na si Yahweh, inyong paglingkuran, kataputang lubha. Kita nyo, talagang nandito po tayo sa iniuutos ha. Iniuutos, ito yung mga verses na nagpapatunay na talagang ito'y iniuutos. Sa Gawa, chapter 9, verse 31, dahil sa paglakad ng mga alagad na may takot sa Panginoon, sila ay nagsidami. Ang mga iglesia lumaganap at tumatag sa tulong ng Espiritu Santo. Noong mga panahon na yon, ang mga alagad ay may takot sa Diyos. Kaya sumunod sila sa utos ng Diyos. Sila ay nagtatag ng iglesia sa iba't ibang panig ng daigdig, kung kaya lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen ba mga kapatid? Roma number 3, ang pagkatakot sa Diyos ay kailangan. Saan natin ito kailangan? Kailangan natin ito sa pagsamba. Awit chapter 5 verse 7, sa takot sa iyo ay sasamba ako. Kita nyo? Sa takot sa iyo ay sasamba ako. Awit chapter 89 verse 7, sa pagtitipon man ng lahat ng banal, taglay nila ay takot at buong paggalang. Sa pagtitipon ng mga banal, tulad nito, tayo ay banal. Ang mga banal, yung mga taong pinatawad na ng Diyos sapagkat tinanggap nila si Kristo sa kanilang buhay. Kaya tayo ay itinuring ng banal. Sa pagtitipon ng banal, kailangan tayong tumayong may paggalang sa Kanya. Hindi ba mga kapatid? Upang makaiwas tayo sa kasalanan. Yun, kailangan natin ang pagkatakot upang makaiwas tayo sa kasalanan. Exodus 20:20. Pag tayo ay may takot sa Diyos, maiiwasan nating magkasala. Ibig po ba mga kapatid? Di ba pag may takot ka, talagang mag-aalangan kang gumawa ng masama eh. Kasi alam mo mayroong isang Diyos na makapangyarihan na pwedeng magparusa. Amen ba mga kapatid? Saan ba natin ito kailangan? Kailangan ito ng isang mabuting pamahalaan na makikita natin sa 2 Samuel chapter 23 verse 3. Isang mabuting pamahalaan. Minsan ito ang nagkukulang sa atin sa mundo ngayon. Na wala nang pagkatakot sa Diyos ang mga nasa pamahalaan. Sa bagay, hindi ko naman nila lahat. Pero sa obserbasyon natin, talagang ang pagkatakot sa Diyos ay kailangan talaga ng pamahalaan. Kasi kung hindi, ay talagang wala tayong kaayusan, di ba? Tulad ng pamahalaan, sila ang higit nating inaasahan. Doon tayo, kumbaga sa doon lang tayo tumatakbo sa pamahalaan. Ngayon, kung ang mga tao doon ay walang pagkatakot, anong mangyayari? Di ba mga kapatid? Kaya kailangan sa pamahalaan. Number 5, saan pa ito kailangan? Sa paggawad ng katarungan. O, tingnan nyo ngayon ang mga nangyayari. Tingnan nyo ang mga nangyayari. Palibasa walang takot sa Diyos. O, ang mga hukom, mayroon na yung mga hukom na nasusugulan. Na, ikaw na walang kasalanan, ikaw ba yung kung minamalas-malas ka? Ikaw na walang kasalanan, ikaw pa itong malalagay sa alanganin. Dahil walang katarungan, dahil walang pagkatakot sa Diyos. Amen ba? Kailangan ito sa paghatol. Kailangan sa katarungan. Kasi, sa panahon ngayon, marami na ang nangyayaring suhol-suhol. Na masugulan mo lang. Posibleng ikaw na mali, ikaw ang tama. Amen ba mga kapatid? Pero kung ang isang taong namumuno sa pamahalaan o mga hukom na yan ay may takot yan sa Diyos, hindi nila magagawa ang bagay na sila ay masusuhulan. Amen ba? Ayun, makikita po natin sa 2 Chronicle chapter 19 verse 69, sa buhay ni Josaphat. Sa buhay ni Josaphat, si Josaphat, may mga tao rin siya, sabi niya, sa mga hukom ng kanyang pinili, na dapat silang maging tapat sa kanilang mga tungkulin. Matakot sila kay Yahweh at maging maingat sa paghatol. Yan, sinabi yan ni Josaphat sa kanyang mga pinili na maging maingat kayo sa paghatol. Maghatol kayo ng tama. Hindi na kung may pera, yun, doon sila kakampi. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay kailangan sa paggawad ng katarungan. Number 6, upang maging ganap ang kabanalan sa ating pamumuhay. Kailangan yan upang maging ganap ang ating pamumuhay. Sapagkat kung walang pagkatakot sa Diyos, wala. Talagang puro tayo gagawa tayo ng mali. Lalo na sa panahon
panahon ngayon, hirap ang buhay. Ha? Para lang kumita ka ng pera, ang iba dyan talagang gagawaan ng masama para lang kumita ng pera. Amen ba mga kapatid? Samantalang kung may takot sa Diyos, ang magiging buhay natin ay mapayapa at tayo hindi makakagawa ng mga bagay na labag sa Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos. Yan. Yan mga kailangan. Kailangan sa pagsamba, kailangan sa paglilingkod, kailangan sa mabuting pamahalaan, kailangan sa paghatol ng tamang katarungan, at upang maging ganap ang ating kabanalan. Yan po yan, kailangan ang pagkatakot. Roma number 4. Paano natin mailalarawan ang pagkatakot sa Panginoon? Paano natin mailalarawan? Yung maipipicture, ika nga. Maipipicture yung pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin ito'y pagkamuhi sa kasamaan. Hindi natin pinahihintulutan ang masama, namumuhi tayo. Kawikaan chapter 8 verse 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay paglayo sa kasamaan. Ito'y karunungan. Awit chapter 111:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito'y kayamanan. Kawikaan chapter 15 verse 16. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Kahit mahirap lang, okay lang, basta tayo may takot sa Diyos. Sabi nga, makamtan mo man ang sanlibutan, kundi ang mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano naman ang mapapakinabang mo sa mga bagay na ito? Amen ba? Kaya kahit mahirap lang, basta may kapayapaan. Tama po ba mga kapatid? Amen. Ako, kahit na walang gaanong kayamanan, basta masarap ang tulog ko, okay na eh. Mayaman ka nga, hindi ka naman makatulog. Sabi nga niyan eh, mabibili mo nga ang kama na maganda, pero hindi mo naman mabibili ang tulog mo. Diba? Mabibili mo nga ang masarap na pagkain, hindi mo naman mabibili ang panlasa mo. Kaya mabuti pa, kaya yan kayamanan ang pagkatakot sa Diyos. Isaiah 33:6, ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Kayamanan ito, ibig sabihin, kayamanan ng mga mananampalataya. Kayamanan natin ang pagkatakot sa Diyos. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Amen po ba, mga kapatid? Ito'y isang bukal ng buhay. Kawikaan 14:27. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon nito'y malayo sa kamatayan. Amen ba? Ito'y malinis at banal. Awit chapter 19 verse 9. Ang takot sa Panginoon ay malinis at nagpapabanal. Awit chapter 19 verse 9. Ito'y mananatili magpakailanman. Kaya sabi sa Hebreo 12:28, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sa pagsamba natin, yan ang dahilan kung bakit sa pagsamba natin kailangan talaga tayo may disiplina. Kaya sa oras ng pagsamba, tandaan natin na ang kaharap natin ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa ating pagsamba, kailangan tayong may disiplina. Ito natin ang puso natin sa Kanya. Hindi yung kung kailan oras na ng pagsamba, ang dami pa nating iniintindi sa buhay. May iniwan ata akong labahan. Lalabahan ko pagdating ko. Hindi pa ata ako nakakapagluto ng tanghalian? No. Kailangan sa ating pagsamba may paggalang. Karoon tayo ng disiplina sa oras ng pagsamba. Iwasan na ang labas-pasok sa pinto. Bago mag-umpisa, gawin na. Kung may bibilin, bumili. Kung umihi na. Huwag na yung kung kailan oras na pagsamba. Labas-pasok. Kailangan may paggalang ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Sang-ayon ba kayo? Huwag kayong magagalit sa akin mga kapatid ha. Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang ang totoo. Ganyan ako magsalita.
Ayun, Roman number 5 na tayo. Roman number 5. Bakit kailangan tayong matakot sa Diyos? Bakit? Sa anong dahilan? Dahil siya ay sa kanyang kahangahangang kapangyarihan. Amen ba? Sa Awit chapter 33 verse 8, sa isang salita niya lang nilalang ang sansinuko. Kita niyo? Dahil sa kanyang kapangyarihan, kailangan natin siyang igalang. Kailangan tayong matakot sa kanya. Dahil sa kanyang kaluwalhatian, makikita natin sa Lucas chapter 2:9. Di ba yung mga pastol, sila nagpupuyat sa pagbantay ng kanilang mga tupa? Nakita nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon at sila'y natakot ng gayon na lamang. Kita nyo? Nakasisilaw. Talagang hindi kayang tingnan ng tao. Kaya sila'y natakot. Dahil sa kanyang kaluwalhatian, dahil sa kanyang kabanalan. Pahayag chapter 15 verse 4. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Darating ang panahon. Lahat ng tuhod ay luluhod. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Lahat ng tuhod, walang exempted. Kung ang aso may tuhod yan, luluhod yan. Kung ang pusa may tuhod yan, luluhod yan. Lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing ikaw ang Panginoon. Amen. Dahil sa kanyang kadakilaan, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino ang Diyos. Diyos, siya'y dapat katakutan. Dahil sa kanyang kadakilaan, dahil sa kanyang pagpapatawad, mapagpatawad ang ating Diyos. Awit 130 verse 4. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami, upang sa iyo ay matakot. Amen ba? Yan yung mga verses na ating pinangahawakan. Dahil sa kanyang katapatan. Awit 119 verse 38. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat ng sayo ay natakot. Kita nyo? Ang Panginoon ay tapat mangako, tapat siyang magsalita. Hindi po siya nagsisinungaling. Kaya siya dahil sa kanyang katapatan, kailangan na ang lahat ng tao ay matakot sa kanya. Number 7, dahil sa kanyang kabutihan. 1 Samuel 12:24. Lamang dapat kayong matakot kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Yan. Maging tayo sa panahon ngayon, lagi nating aalalahanin ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Amen ba? Maraming ginawa ang Diyos sa atin na kabutihan. Kaya yan ang mga dapat nating alalahanin ang mga bagay na yan. Sa inyo ba mga kapatid? Hindi nyo ba nararanasan na may kabutihang ginagawa ang Diyos sa atin? Marami po. Kaya ito po ang mga dahilan kung bakit kailangan talagang matakot ang mga tao. Ang kahangangang mga gawa ng Diyos. Ang mga kahangangang gawa niya. Marami siyang mga ginawang himala. Diba? Nung panahon sa lumang tipan, yung mga nakatawid sa dagat na pula, natuyo ang dagat, nakatawid sila. Mga kahangahangang gawa ng Diyos. Yung mga nilalang, tumingin-tingin tayo sa paligid. Yung mga halaman, mga bundok, kahangahangang ginawa ng Panginoon at siya lamang ang makakagawa. Ano pa? Bakit tayo kailangan matakot? Sapagkat may darating na kahatulan. May darating na kahatulan. Kaya kailangan tayong matakot sa Panginoon. Sa Pahayag, chapter 14, verse 7. Pahayag, chapter 14, verse 7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon
na kanyang paghatol. May darating na panahon ng paghatol ang Panginoon, na yan ang dapat nating paghandaan. Kaya dapat na ang lahat ng tao ay matakot sa Panginoon, sapagkat sa ayaw man natin o hindi, darating ang paghatol na itinagda niya sa mundo. Matthew chapter 10 verse 28, sino ang dapat nating katakutan? Diba sabi doon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng laman, bagkus ang katakutan ninyo ang may kakayanan na pumatay ng laman at pumatay pa ng espiritu. Ang Diyos ang dapat nating katakutan. Amen ba? Ang tao, mapapatay lang ng tao ang ating laman. Pero ang mahalaga sa Diyos, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. At ang dapat nating katakutan, walang iba ang Diyos, sapagkat Siya ang may kakayanang ibulid tayo sa dagat-dagatang apoy. Amen ba mga kapatid? Lahat ng tao sa mundong ibabaw ay may kalayaan tayong gumawa ng masama o mabuti. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will na gawin natin ang gusto nating gawin. Sige, gumawa ka ng masama, kagustuhan mo yan eh. O di gumawa kang mabuti, kagustuhan mo yan. Pero tandaan natin mga kapatid, may ibinigay ang Panginoon ng isang takdang araw na ang lahat ng bagay ay ating ipagsusulit sa Kanya. Lahat kayo'y haharap sa akin hukuman at ipagsusulit nyo ang inyong ginawa, masama man o mabuti, sa daigdig ng ito nung kayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Sige, gawin nyo ang gusto nyo. Magpakasama kayo, gusto nyo? Sige. Magpakabuti kayo, gawin nyo. Hindi ko kayo pipigilan, sabi ng Panginoon. Pero tandaan natin, may isang takdang araw na inilagay at doon niya itutuwid ang lahat. Amen ba? Sa judgment seat of Christ. Mayroong paghatol ang Panginoon, lalo na sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Doon itutuwid ng Panginoon ang lahat. Bahala ka. Kung ang nagugustuhan mong gawin sa mundong ito ay magpakasama, bahala ka. Pero ipagsusulit mo yan sa akin pagdating ng takdang araw. Amen ba mga kapatid? Palakpakan na natin ang Panginoon. Hallelujah! Roman number 6, mga bunga ng pagkatakot sa Panginoon. Ano ba ang mga bunga nito? Kung ang isang tao may takot sa Panginoon, ano ang magiging bunga natin? 100 upang purihin ang Diyos. Diba? Ang nagpupuri lamang sa Diyos yung mga may takot sa Kanya eh. Oh, yung mga walang takot, sinong pinupuri nila? May Diyos din sila. Pero ang pinupuri nilang Diyos, yung diablo. Amen ba mga kapatid? Ang tunay na mga lingkod ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, ay ang bunga ng kanilang pagkatakot na tutulong silang magpuri sa Panginoon. Amen ba? Awit chapter 22 verse 23, purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Hindi lang po ito sa bayan ng Israel pinatutungkol. Ito ay pinatutungkol sa lahat ng tao, na ang lahat ng tao ay matakot sa Kanya at maglingkod. Amen ba? Hindi lang pala paglilingkuran natin ang ating sariling tiyan, kundi tayo pala ay maglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod natin sa ating kapwa, yun ay ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa nyo sa mas maliit sa akin, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya kung ang ating kapatid, ating inargabyado, inaargabyado natin ang Diyos. Kung ang ating kapatid ay tinutulungan natin ang Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen ba? Amen. Yun, hallelujah. 100 upang purihin ang Diyos. Number 2, 100 upang paglingkuran ang Diyos. Yan. Awit chapter 2 verse 11. Ang Diyos na si Yahweh iyong paglingkuran, katakutang lubha. Puro talaga katakutan. Kailangan talaga ang lahat ng tao matakot sa Diyos. Number 3, 100 upang sundin ang Diyos. Yan ang mga bunga.
naging daan upang sundin natin ang Panginoon. Sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang katungkulan natin. At matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Itong mga ngaral na ito ay sinubukan niya ang lahat ng bagay, pinag-aralan niya ang lahat ng bagay. Sabi niya ang lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay mauuwi sa wala. At ang kanyang naging conclusion sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagsaliksik, sa kalooban ng Diyos, ang kanyang naging resulta, ang naging kanyang conclusion, ika nga, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kailangan tayong matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. 100 upang layuan ang kasamaan. Kawikaan chapter 8 verse 13. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Pwede? Pwede ba? Amen. Ako ay naniniwala. Kasi kung may takot tayo, makakaiwas tayo sa masama. Tingnan mo itong mga walang takot ngayong panahon. Kung pumatay ng tao, ganun-ganun na lang. Mayroon nga dyan isang lugar na umakyat sa 5th floor. Nachimpuan nila yung kababaklaan doon. Pinagahagi sa bintana. Patay! Kita nyo, wala nang takot sa Diyos. Kasi kung ang tao may takot sa Diyos, hindi magagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid. O tingnan nyo yung nangyayaring patayan sa atin. O di ba, laganap na ang patayan. Hindi ba kayo nangangamba? Hindi ba tayo nag-aalala sa mga nangyayari? Dapat tayong matakot sa Diyos. Sabi ko nga, kung wala siguro ang mga anak ng Diyos na nananalangin, nako, baka maaga nang inano ng Panginoon. Tingnan nyo nung panahon na sa buhay ni Noe. O, wala nang matino. Sinuhin na lamang ang naging matinong nakita niya. Kaya, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero ako naniniwala na habang may nagpe-pray, kaya mapalad tong tipas na to Mapalad ang lugar natin ng tipas. Sapagkat maraming anak ng Diyos na nananalangin. Amen ba? Hallelujah! Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Pwede. Kawikaan 16:6. Ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya ay matatakot. Maraming verses talagang nagpapatunay na ang pagkatakot sa Diyos ay paglayo sa atin sa kasamaan. 100 tungo sa karunungan. Awit chapter 111 verse 10. Ang tao may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot, yaong taong yun. Kung gusto pala natin magkaroon ng karunungan mula sa Diyos, kaalaman, karunungan, kay Yahweh matakot. Amen ba? Amen. Hallelujah! Kawikaan chapter 1 verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga saway. Totoo naman Sawayin mo yung mga mangmang. Sawayin mo yung matarantalong tao. Talagang natitigas ng ulo. Hallelujah! Kabutihan na nila ang sasabihin, kabutihan nila ang ipinapangaral, galing pa sa'yo. Kita niyo kung baka talagang mga mangmang talaga. Mangmang talaga. Kasi ang taong hindi mangmang, tumatanggap yan ng pagtutuwid. May karunungan yan mula sa Diyos. Nagtatanggap ng pagtutuwid. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo itinutuwid, huwag tayong magagalit. Sapagkat tayo'y dinidisiplina lamang. Lalo dito sa church na to, talagang i-impose talaga natin ang disiplina. Malalaman nyo na lang sa susunod na linggo, i-announce namin sa inyo ang pinagtitingan. Kailangan talaga may disiplina. Ang Diyos man, gusto ng Diyos may disiplina. Ang mangmang, kahit anong pangaral mo dyan, talagang mangmang, matigas ang ulo. Pero isama din natin sila sa prayer. Baka sakali. Amen ba mga kapatid? Pag tayo may karunungan patungkol sa Diyos, hindi tayo mapaglalalangan ng kaaway. Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo? Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Nung tanggapin natin si Kristo sa ating buhay,
ibinigay niya sa atin, binigyan niya rin niya tayo ng kapangyarihan. Diba? Marami siya. Yung patungan ng ating kamay, gagaling. Sa ating pagsabing in the name of Jesus, ang demonyo lalayas. May kapangyarihan na ibinigay ang Panginoon. Sabi dito, mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa mga sanlibutan ito. Nung tanggapin natin si Jesus, ang kapangyarihan ni Jesus ay ibinigay din sa atin. Kung kaya sinasabi na greater is He that is in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa kapangyarihan sa mundong ito. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Woo! Praise the Lord! Mas makapangyarihan ang hawak natin kaya hindi tayo dapat mag-alala. Basta tayo tumatayo sa katotohanan. Tumatayo tayo sa katotohanan, wala tayong dapat ipag-alala. Mayroon tayong basihan. Tulad na nga ng sinasabi ko ng basihan natin, ang otoridad na binigay sa atin ang Biblia. Walang dapat ipangamba. Hallelujah! 100 upang humaba ang buhay. Yung pala ang sikreto. Para humaba ang buhay, may takot sa Diyos. Kawikaan chapter 10 verse 27, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Amen. Ang buhay pala ng masama hindi magtatagal, pwede naniniwala talaga ako eh. Manguldap ka, mamaya dipul ka na. Woo! Praise the Lord! Gusto mong magkamkam ng milyon-milyon eh. Kahit magnakaw ka, kahit manguldap ka, sige, hinahanap mo ang mangyayari sa'yo. Dipul ka man, tayo hindi ka man makakalusot sa mga may kapangyarihan man. Hindi ba? Tama! Totoo talaga. Ulitin natin. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Kita nyo? Hallelujah! Ibig sabihin, talagang ano pa rin ang pag-iingat ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sasabihin naman natin, bakit naman si ganito nga, mabait na matay? Kalooban na rin niya ng Panginoon, hanggang doon lang talaga ang buhay niya. Pero, sabi nga niya, sa mabuhay tayo sa mamatay, tayo may takot sa Diyos. Amen ba? Ganun lang. Hallelujah! Number 7. Ano ang nagiging bunga? Ipinakikita niya ang kanyang kagandahang loob. Di ba? Ang kagandahang loob ng Panginoon. Tayo ba ay nagkukulang sa ating kinakain sa buong maghapon? Di ba? Hindi naman. Sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, wala pa kong nakita na tao na umasa sa Diyos na nagutom. Kung yun ng mga masama hindi niya binagugutom tayo pa kaya na kanyang mga anak. Amen ba mga kapatid? Inibig ng Diyos ang may takot sa Kanya. Sa awit 103 verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ganun kahaba, kataas, kalalim. Kaya pala cross yung cross. Kataas, kalalim. Ganun ang pag-ibig. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig nang siya'y mamatay sa cross. Hallelujah! Ano pa ang mga bunga? Inililigtas ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Awit chapter 85 verse 9, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay Kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang Kanyang paglinga. Kita niyo sa ating lupain. Magtanim ka man, talagang bubunga ng sagana yan. Tingnan niyo ang Korea. Palibasa ang Korea, isang Christian na bansa. Tingnan niyo, pati ang tanim na palay. Talagang makikita mo parang ginto. Kasi pinagpala ni Lord. May takot sa Kanya, pati ang mga tanim, pati ang mga halaman, pinagpapala sa Korea. Karamihan sa Korea, na born again na. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Iniingatan ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Awit chapter 60 verse 4. Kawikaan 14:26-27, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Matatag tayo, kalmante lang, tumaas man ang lahat. Tumaas kayo. Tumaas man ang lahat ng bilihin, tumaas ang gasolina, tumaas kayo. Mas mataas naman si Lord sa amin. Amen! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! May bigay na katatagan sa buong sambahayan. Relax ka lang.
Kung di tumaas kayo, kami may kakainin man. O may mataas man ang aming papa, mayaman. Bakit kami mag-aalala? Why worry? Sabi nga. Bakit kayong mabalisa? Pumunta kayo sa kwarto, humingi kayo sa papa. Amen! Number 10, pinagpala ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Sa lahat ng may takot, Diyos din ang nagpapala. Kung magpala'y pantay-pantay, maliit man o dakila. Maliit man o dakila, mayaman man o mahirap, maganda ka o pangit, mababa ka o mataas, ang pagpapala ng Diyos ay pantay-pantay lang, lalo sa Kanyang mga anak. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Binibiyayaan ng Diyos ang may takot sa Kanya. May biyaya pa. Awit 111:5, sa mga may takot, pagkain sa gana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Amen. Sa gana, pagpunta mo sa lamisa, sa gana ang pagkain. Pagpunta mo sa rep, pagbukas mo, nandoon na lahat. Kaya sabi ko nga, ano pa nga hanapin natin? Pagbukas mo sa rep, may laman. Pagbukas mo sa lalagyan, may bigas. Oh, wala nang dahilan para hindi mo siya purihin. Amen ba mga kapatid? Amen. Wala na tayong gagawin, magpasalamat na lang. Ayun na ang supply ko sa inyo eh. Kung ano bang ipinagmumuri ninyo mga anak? Amen ba? Amen. Hallelujah. Nakalulugod ito sa Panginoon. Natutuwa ang Panginoon dito. Pag may takot tayo sa Kanya, nakatatanggap tayo ng awa at habag sa Panginoon. Awit 103:13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Maawain siya, mahabagin siya. Wala na talaga, kaya kailangan purihin siya. Nagdudulot ito ng pagkakaisang Kristiyano. Nagkakaisa tayo. Amen. Tingnan nyo, kahit na sinasabing iba-iba ang mga pangalan ng denominasyon na ating kinaaniban, pero pag nagkikita-kita ang mga anak ng Diyos, may pagkakaisa. May pagkakaisa. Kasi itinuturing nila na walang pagmamataas, na itinuturing nila na pantay-pantay, magkakapatid. Tayo dito, magkakapatid lahat tayo dito eh. Amen ba? Okay ba sa inyo na magkakapatid tayo? Amen. Magkakapatid tayo. Anak tayo ng Diyos. Dala nito ay sagot sa panalangin. Awit 145:19, Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangangatakot sa Kanya. Kanya ring diringgin. Kanya ring diringgin ang kanilang mga panalangin. Sa pagtawag natin sa Panginoon, ayun na kaagad ang sagot sa ating panalangin. Amen ba? Napakabuti ng Diyos natin. Mag-pray tayo sa Kanya sa oras ng ating pangangailangan, tutugunin niya. Sabi nga niya, na kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, pag-as lang kayo, aking ibibigay. Basta in the name of Jesus. Hallelujah! Mga bagay na hindi natin dapat katakutan. May mga bagay na hindi natin dapat katakutan. Hindi tayo dapat matakot sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga revolto. Hindi tayo dapat matakot, mga Diyos-Diyosan. Sa 2 Hari, 2 King 17:38, at ang tipan na aking ipinagkapagtipan sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, ni mga tatakot man kayo sa ibang mga Diyos. Kita nyo? Hindi natin dapat katakutan ng mga Diyos-Diyosan. Iyan ay walang magagawa. Tanging ang Diyos lamang ang ating dapat katakutan. Hindi tayo dapat matakot sa tao. Tulad ng binanggit ko kanina, na ang mga tao ay papatayin lang ang ating laman, pero walang itong kapangyarihan na patayin tayo ang ating espiritu na ibulit sa impyerno. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na pumatay ng laman at pumatay pa ng ating espiritu. Kaya yun ang dapat nating katakutan. Ang mga tao, wala yan, laman lang ang ano yun, papatayin tayo, may pagkabuhay na muli. Hindi tayo dapat matakot sa mga kalamidad. Yung mga kalamidad, yung mga nangyayaring bagyo, yung lindol, hindi dapat katakutan ng anak ng Diyos yan. Amen ba? Sapagkat iyon ay nakatakda. Sa ayaw man natin at sa gusto, iyon ay nakatakda. Sabi nga, nasusulat. Isinulat na may darating na mga kalamidad. Kaya ang mga anak ng Diyos ay handa. Dumating man ang bagyo, handa. Sabi dito, sa Lucas chapter 21 verse 25 and 28,
Ito'y palatandaan na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Pag dumating ang mga ganitong kalamidad, palatandaan na darating na ang Panginoon. Sabi nito, ang paghuhukom ay doon lamang sa mga ayaw tumanggap kay Jesus. Doon sa mga ayaw tumanggap kay Jesus, may hatol na. Pero doon, tayo kaya ko sinasabi na hindi natin dapat katakutan ang mga darating na kalamidad. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, pag nagsimula na, lindol, bagbakan, gira yung digmaan, hindi ninyo, kailan lang may pinatay na 44 pulis. Pag dumating na ang mga bagay na ito, sa mga anak ng Diyos, magalak kayo. Bakit? Sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Amen ba? Bago dumating ang maigpit na kapighatian, the Great Tribulation, in a twinkle of an eye, kukunin tayo ng mga anak ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay ngayon, baka bukas ay huli na. Hindi natin alam kung ang Panginoon darating mamaya o bukas, kailan ka pa maghahanda. Sa mga anak ng Diyos, wala nang paghatol. Sabi doon, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Doon sa mga nakipag-isa kay Kristo ay wala nang paghatol. Inilipat na sila sa buhay mula sa kamatayan at inilipat na sila sa liwanag mula sa kadiliman. Amen ba? May paglipat. Walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos sa pagdating ng mga kalamidad. Amen. Saan pa? Hindi natin dapat katakutan ang mga darating na kaparusahan. Wala, sa kaparusahan hindi. Dahil wala na nga. Wala nang paghatol sa atin. Doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, wala nang paghatol. Ano dapat mong katakutan? Mayroon mga award, recognition, the 5 crown, corona ang mga matatanggap natin. The crown of glory, crown of victory, crown of righteousness, crown of life, the imperishable crown. Yun yung mga corona. Kaya walang dapat tayong ipangamba. Kung dumating ang mga ganito, wala tayong dapat ipangamba sapagkat wala nang paghatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Amen ba mga kapatid? Kung matapos natin makilala at tanggapin ang mga katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Sabi sa Hebrews 10:26, wala nang haing maiahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung matapos tayong makakilala sa katotohanan, sabi, ay tayo magpapakasama pa, wala nang haing nalalabi pa sa atin, kundi ang nag-aantay ang malagim na apoy sa impyerno. Kaya magpatuloy na tayo mga kapatid, naruroon na tayo. Sige na, patuloy na tayo. Hallelujah! Ang salita niya, ang ating pag-asa, ang salita niya ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi dito, hindi dapat tayong matakot sa mga pag-uusig. Yung mga pag-uusig. Di ba, nakakaranas tayo ng pag-uusig ng mga tao. Yan, akala nyo mga kakanta, aawit, para mga sira ang ulo. Makakaranas tayo ng pag-uusig, hindi natin dapat katakutan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mapalad kayo na inuusig sa aking pangalan, sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa inyo. Mapalad pa rin. Kung tayo pala inusig, mapalad pa rin. Hindi dapat tayong matakot sa pag-uusig sapagkat walang makapaglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Roma 8:35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kapayapaan? Kapighatian ba? Pag-uusig? Gutom? Kahubaran? Pangalim mo tabak? No, amen. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat sa sanlibutan ito. Napagtagumpayan na. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Napagtagumpayan niya na ang kaaway. Sabi ganon, tayo naman na nakipag-isa kay Kristo. Kung tayo nakipag-isa kay Kristo, ang mga bagay na ito ay ating ding mapagtatagumpayan. Amen ba? Hallelujah! Kaya ang iglesia ng Diyos ay nagpapatuloy. Even the gates of hell will not prevail. Maging kamatayan, walang makakapagsara sa gawain ng Diyos dahil ang Diyos ang nagbukas. Sabi ko nga, kung matitira na lang yan 5, patuloy ang gawain. Patuloy. Kung matitira 5, patuloy. Even the gates of hell will not prevail. Hallelujah! Ang tunay na Kristiyano ay hindi na nagagalit sa anumang sasabihin ng tao. Manhinda tayo dyan. Praise the Lord. Na lang kung talagang pag-uusig tayo. Dahil ang Diyos ay dakila at banal.
dapat lamang siyang tumanggap ng ating parangal at paggalang. Ito ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. May paggalang at parangal sa kanyang mga anak. Bilang mga tao ay dapat tumayong may takot sa harap niya at igalang siya dahil sa kanyang pagiging Diyos. Ang ganitong pagkatakot ay dapat makahadlang sa anumang pagsuway sa kanyang mapagmahal na kalooban para sa atin. At dapat magpalakas sa atin upang mapaglingkuran natin siya ng may kabanalan. Dahil sa ating pagkatakot, mapaglilingkuran natin ang Diyos ng may kabanalan. At tayo ay hindi tayo makakagawa ng masama, sasawayin tayo. Amen! Hallelujah! Sa lumang tipan, maraming mga ibinigay na halimbawa ng mga tao na nagkaroon ng takot sa Diyos. Sila Noe, si Abraham, si Jose, si Job, si David, si Ezekias, si Nehemias, at mga unang iglesia. Ito yung mga taong lumakad na may takot sa Diyos. Amen. Sa awit, marapit na po tayo. Awit 103:17. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Wala ring katapusan ang gawa niya sa mga taong may takot sa Kanya. Pangangailangan natin ibibigay niya. Patuloy din siyang gagawa. Ngayon, sa pangwakas po natin, ano po ang dapat nating isa sa buhay? Sabi dito, Awit chapter 86 verse 11, ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ay tapat na aking susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Kaya ang dadalangin natin, ang ating isa sa buhay, hilingin natin sa Diyos at manalangin tayo na turuan tayo ng Panginoon na makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at bilang pong unang linggo, tayo po ay nasa bahagi ng pagpira-piraso ng tinapay. Ipag-pray po natin ang mga elemento. Ipag-pray po natin ang mga elemento ito. Itaas po natin ang ating kamay sa mga elementong ito. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa mga elementong ito na amin pong ititik. Ang iyong katawan at ang sarong ito na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon. I-bless mo ito, Panginoon, pagpalain niyo po o Diyos. At ang bawat makatake po nito ay sino man ang may sakit ay gagaling at sino man ang may problema ay magbibigay ng kagaanan sa aming mga kalooban. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pakibahagi po. Hallelujah.